Samantala, sinampahan na po ng reklamong administratibo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Ombudsman ang 14 na barangay officials sa Iloilo City na inaakusang kinakaltasan po yung cash assistance ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kunin natin ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Patong-patong na reklamong administratibo ang isinampa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na barangay official sa Iloilo City. Kaugnay ito sa sumbong ng mga benepisyaryo ng AICS o ng Assistance for Individuals on Crisis Situation na umano'y kinakaltasan ng kanilang mga barangay officials. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, base sa kwento ng 14 na complainant, aabot sa 8 hanggang 9,000 piso ang ibinabawas sa natatanggap nilang 10,000 pisong ayuda. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari, sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000. Kasama sa mga sangkot sa katiwalian ng ilang barangay captains, barangay kagawad, barangay treasurer at mga appointed barangay officials. Nagaganap daw ang kaltasan pagkatapos na matanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang cash assistance. Pinupuntahan daw sila sa kanilang mga bahay at doon tinatakot ng mga opisyal. Ang gagawin nila, sasabihin nila, o sige, pag hindi ka nagbigay, wala ka nang matatanggap. Wala ka nang matatanggap pang habang buhay. So there's that general misrepresentation that they speak for the department. Kaya yung tao natatakot na, sige, makikisama na lang ako. Inaalam pa ng DSWD kung magkano ang kabuuang halaga na natangay ng mga inirereklamong opisyal. Pero base sa datos ng ahensya, aabot daw sa 21.6 million pesos ang naipamahagi nila sa Iloilo City sa 3 payout na isinagawa nitong Nobyembre para sa 2,161 na mga benepisyaryo. It seems wide scale kasi we can give you the list of barangays. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern, 8 to 9,000. Tulad ng lagi namin sinasabi sa DSWD, ang ayuda o ang tulong pinansyal ay para sa mga benepisyaryo. Hindi pwedeng may kumakaltas, hindi pwedeng may nakikialam dyan, kahit sino pa, kahit na elected official ka pa. Naharap ang mga dawit na opisyal sa reklamong grave misconduct, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, ethical standards for public official and employees, at abuse of authority. Ayon naman kay Assistant Ombudsman, Attorney Miko Clavano, isasama nila sa prioridad ang investigasyon sa reklamo ng DSWD. Dadaan daw ito sa evaluation at sa administrative adjudication para matukoy kung kailangang patawan ng suspensyon ang mga inirereklamong opisyal habang gumugulong ang kanilang investigasyon. Stiffer penalties will come with the criminal case, no? So kung criminal case po ang ma-file na ng DSWD, then it can even come with perpetual disqualification from holding public office. Bukod sa kasong administratibo, inihahanda na rin ng DSWD ang reklamong kriminal na isasampa laban sa mga sangkot na barangay officials. Mark Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.